sir, nilagyan siya ng ano, yung maliit na diode para hindi lumabas yung check engine niya. Mga sir, ayan, bit na naman yung gagawin natin. At may problema yung motor ni sir. Yan yung may-ari. Yan, shoutout sa inyo dalawa. Yan, pati sa inyo rin sir. Yan, shoutout sa inyo. Yan, gagawin natin dito mga sir, magpapalit tayo ng ECU, engine control unit. Okay naman yung acceleration nya, nawala naman yung pagkapalya. Kasi ang problema kasi nito mga sir, yung kanyang computer box kapag ano, makadyot, tapos minsan delay yung acceleration, yung mga ganyan yung sakit ng computer box. Ngayon pinagawa lang ni sir to. Yan, ang lagi kong ginagawa kapag nagto-troubleshoot ako ng computer box o may problema yung computer box, ang lagi kong ginagawa para malaman ko kung ano yung problema ng motor, sa Honda Fit lang ito mga sir. Ginagawa ko, natanggal ko yung sakit na yan, yung auto sensor na yan. Dito mga sir, ayan, pinagawa ni sir at ginawa naman ng paraan, naging okay naman. Kaso nga lang, may mga feedback kasi nito. Ito yan, pinalayan siya ng cable tie. Okay naman ito pagkakagawa. At yun nga lang, hindi talaga siya totally pangmatagalan. Ginawan lang ito na remedyo. Okay, tanggalin natin, tingnan natin kung ano yung nilagay dito. Tanggalin natin ito. Yan, ito yung sakit ng auto sensor natin. Yan, tinanggal na. Off mo natin yung makina. Ay, yung kilometer nya 49,300 plus. Yan, kaya hindi lumabas yung kanyang check engine dun sa may panel kahit nakahugot ito dahil mayroon silang nilagay dito. Check natin kung ano yung nilagay. Yan mga sir, nilagyan siya ng ano, yung maliit na diode para hindi lumabas yung check engine nya. Kasi kapag hinugot natin to nang wala to ano, itong diode na to, baka ito ginawa na ng paraan. Yan, sample natin, tinanggal natin yung diode. Ito to diode po to. Ito yung pinakamaliit na diode, kaya medyo hindi siya halata. Okay, check natin, tanggal natin itong diode nya para lang hindi lumabas. Kumbaga ginawa, binaypass. Okay naman din yung pagkaka-bypass, kaso nga lang may mga sintomas din pa rin yan na lalabas dito sa motor. Andyan na yung ano, andyan na yung sa katagalan, sa katagalang biyahe namamatay, tapos papalya, kusa na lang namamatay. Yan yung mga cause ng bypass na nag-check engine. Kasi tinanggal yung ano, yung diode. Tapos isa pa, yung idling stop niya hindi rin siya gumana, gawa kasi ng binaypass. Si Honda Beat kahit na palyado itong motor na to, gumagana at gagana pa rin yung idling stop niya kahit na may problema sa ECU. Ito tinanggal lang to dahil palyado. Kaya mas maganda pa rin para sa akin, mas maganda pa rin na ano, kung sakaling may problema na yung computer box ninyo, mas maganda palitan nyo lang bago. Kasi example nito, binaypass. Okay naman din yung pagkaka-bypass, kaso lang sa katagalan na biyahe, bumabalik sa palya minsan, namamatay-matay, ayan. Tapos hindi na nagagana yung IAS niya o yung ano, yung idling stop. Yan, isa yung ano, problema. Pagka na-encounter nyo to, mas maigi i-try nyo muna ng ano, i-manual reset kapag bumalik ng mabilisan, mga 1 week na gamit, bumalik ulit sa pagkapalya. Mas maganda bilan nyo ng computer box. Nangyayaring pagkasira nitong computer box na to dito sa pinaka ilalim, yung sakit ni stator, saka dito yung sa ilalim ng ano, minsan dumidikit yan sa ano, dumidikit yan sa mismo sa makina. Siyempre yung makina mainit yan, guma lang yun ano, nandito o wire, nasusunog sa katagalan. Kaya mas maganda habang maaga pa, dino-double check nyo lagi ito. Kaya nasisira yung computer box natin, nagkakaroon siya ng short circuit. Combi brake tong motor na to. Kapag combi brake yung motor ninyo, dapat ang bibili ninyo combi brake din na ECU.
Kasi pagka binili yung pang standard, hindi gagana yung idling stop yan, hindi gagana yan kasi magkaiba yan. Okay, lalagyan natin to. Bago natin ilagay ito, mayroon pa tayong tatanggalin itong upuan, tapos mamaya may gagawin tayo dun sa may sakit ng ECU. Ayan, natanggalan na natin yung upuan nya, tapos ayan, 10mm yung tornilyo ng computer box natin. Ayan, tatanggalin natin yan. Tapos ito, tatanggalin din natin yung sakit. Ito muna yung una yung tanggalin mga sila. Saka nyo na lang tanggalin yung yung sakit nya kapag natanggal nyo na yung dalawang tornilyo na to, para hindi kayo mahirapan magtanggal na ito. Ayan, tanggalan natin yung computer box sa pagkakatornilyo. Tanggalin natin yung plate. Malinis naman yung likod, kaso talagang short circuit lang yung nangyayari dito. Dito mga sir, kung bago nyo matanggal to at kung sakaling mahirapan kayo magtanggal, gamit kayo ng flat screw. Ayan, kasi medyo matigas lang tanggalin to. Ayan, dito mga sir, dapat tusukin nyo to. Piit nyo to, tapos gamit kayo ng tagalan natin. Ayan natin yung bagong computer box natin. For ECU. Ito malungkot. May malungkot ka na naman. Gusto mo sa'yo na yung computer box nito. Ay, kakarati mo ba yung computer box mo? So mga sir, ito na yung bagong computer box natin. Bago natin isa lang ito ibalik. Itong sakit na to, kailangan natin parang ipitin ng lungnos para pag nilagay natin dito sa computer box, pitit na pitit dito. Yan, dito mga sir, gamit kayo ng lungnos, ipitin nyo yung pin or yung terminal, yung socket na to. Ang purpose ko nito mga sir, kaya ako ginagawa to, para maiwasan natin yung core connection. Kasi may naging video na rin ako nito, may na-encounter na ako na ganito na nasunog tong socket na to. Dahil dun sa kapag kasi nagulos yan dun sa computer box natin, iinit po yan, masusunog yung tong socket. Kaya ito yung ginagawa ko para pitted na pitted ulit siya kapag nilagay natin. Ito yung madalas na laging problema kahit sa mga click pieces, yan yung laging mga problema nito. Kaya kapag gagawin yan, dapat regular nyo rin chinecheck iwas iwas din sa gastos. Tapos gagawin ko dyan, lalagyan ko muna ng kunting yung grasa para hindi siya nag-anti-corrosion, nagpo-corrosion. Lagay na natin bago natin ito ilagay. Yung plate nito huwag nyo rin kakalimutan. Yan, pasakay na natin. Yan, nalagyan na natin yung bagong computer box natin. Pero bago nyo i-on
yung susian, i-double check nyo muna yung sakit dito mga sir. Dapat naming dapat dapat may suksok nyo muna to. Balik nyo rin ng tama. Testing natin. Ayan, wala na yung check engine. Tapos mamaya try natin kung magana to. Ayan. Kapag mali naman yung nabili nyo ECU natin mga sir, kung sample natin nabili nyo yung pang standard na Honda Beat, kapag ginamitan nyo siya ng ganyan, hindi po yan iilaw. Ayan. Ito sakto dahil umiilaw. Para sa akin, mas maganda pa rin kung may problema yung motor nyo sa computer box, bumili na kayo na kagad ng computer box. Mas mari, huwag nyo ng ipakalikot yung wiring o palagyan ng ng ganito, kasi save lang din ang mangyayari. Babalik pa rin sa may ibsa na ng konti, kaso nga lang hindi siya pang matagalan, magkakaroon din siya ng short circuit. Okay, balikan natin yung upuan nito. Ayan mga sir, ibalik ko na yung upuan nya. At habang binabalik ko yung upuan, ayan, kumana na yung idling stop. Kapag ganyan, ayan, automatic yan gumagana. Pipitin nyo lang yun ng ganyan, yung gas, paandar na yung makina. Ano pa? Ayan, pagka nag-click, ibig sabihin patay yung makina. Ikutin mo ng konti ito, aandar na yung makina. Ayan. Okay, tapos na tayo ito mga sir.